Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Halina't magkaisa tayo sa ating dakilang gawain ngayon, sa dakilang nating pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Ngayong ating bibigyan daan ang sa banal na misa, ang halaga at kahulugan ng pagiging mananampalataya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Lalo naging makahulugan ng buhay sapat may isang kapito sa larangan ng Diyos ay nananahan sa atin, at upang sa pananampalataya ay lalo nating pagtibayin ang ating matuwid na buhay sa pagpapalang handog ng Diyos palagian. Subaybayan nawa tayo at palagian niyang ipapahayag ang kanyang pananahan sa piling natin. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihang, tinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga kawikaan. Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari, at naibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit ang Panginoon lang ang nakakasaliksik ng puso. Ang paggawa ng matuwid at kalugod-lugod ay hindi na kasiyasiya sa Panginoon. Kaysa mga handog, ang masama ay alipin ng kapalaluan, ang ganitong ugali ay kasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Ang pagkakamali ng salapi dahil sa kandayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang isip ng masama lagi sa likuan, kahit na kanino'y walang pakundangan. Parusahan mo ang manlilibak at matuto kang mangmang.
Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama, kaya siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa ikbi ng mahirap, darating din balang araw, ngunit walang lilingap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon, ang gawain araw-araw. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Ang utos mong mapang-akit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Ang pasaya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Ituro mo ang batas mo, sisikapin kong masunod. Buong puso't iingatan, susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa pagsunod sa utos mo poon, pangunahan mo ako. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakaikli na ating mabuting balita pero mabigat ang dating nito sa bawat isang nakikinig at nagbibigay daan sa diwa kalooban ni Kristo. Palagi natin binabanghay ang diwa. Yan ay isang acronym para sa akin. Ang D ay sabihin damdamin. Anong damdamin ni Kristo in a given situation in life? Nung makita ni Jesus ang mga may ketong, nakita niya ang mga inaalihan ng demonyo, nakita niya ang nalulumbay na ina sa pagkamatay ng kanyang kaisa-isang anak, ano ang kanyang damdamin dito? Yan ang tinitingnan natin sa ating mabuting balita sa pagbasa natin, sapagkat ang mga bagay na ito ay may kinalaman sa mga pangyayari sa buhay. Hanggang ngayon, marami nangyayari sa ating buhay. At sa makatanungan, ano kaya ang naging damdamin ko sa ganitong nangyari sa aking buhay? Ako'y nangungulila, ako'y nangangamba, ako'y nalulungkot, ako'y nababalisa. Upang tanungin ko aking sarili, tanungin natin si Kristo, tanungin natin lahat, ano ang damdamin mo tungkol dito? Ang I o E ay ibig sabihin isip. Ano kaya nilalaman ng isipan ni Kristo sa pakipagtalastasan niya sa mga Pariseo at mga Eskriba? Ano na sa isipan ni Kristo nang siya'y nakikipag-usap sa kanyang mga alagad pagkatapos nilang maghapunan?
Ano sa isipan ni Kristo nung makita niya ang mga sawi at duka, ang mga sawing palad, ang mga nagugutom? Ano nasa isipan ni Kristo nung siya ay nasa harapan ni Pilato at siya'y nililitis? Ano sa isipan ni Kristo nung mga tao'y nagsisigawan, ipako sa krus, ipako sa krus? Napakalaga, hindi po ba? Kaya pwede natin sabihin sa ating mabuting balita, ano nasa isipan ni Kristo na kanyang sinabi, sino aking ina, sino aking kapatid? Meron pa tayong dalawa pa, W sa diwa, D-I-W, wika. Anong sinabi ni Jesus? Ano ang kanyang mga salitang binitiwan? Narinig ito ng mga alagad tulad kahapon na ating mabuting balita o nung linggo. Ano ba pinagtatalunan ninyo? Yung pala pinagtatalunan nila kung sino sa kanila ang pinakadakila, di ba? Inang gospel ng linggo upang sabihin ang wika ni Jesus sa kanyang mga napansin, sa kanyang mga alagad, nagtatalo-talo sila kung sino ang pinakadakila. Nagsalita na si Kristo at ito ang kanyang winika. Ito ang kanyang sinabi. Ito ang kanyang pagtutuwid. Ito ang kanyang pagpapaliwanag. Ito ang kanyang palaging sinasalita tungkol sa Abba o Father. Yan ang madalas na binabanggit ni Kristo, Abba o Father. Kaya madalas na binabanggit ng ating Jesucristo ang tungkol sa Diyos Ama sa lahat ng mga pangyayari sa kanyang buhay, sa lahat ng kanyang pakikitungo sa mga tao sa lansangan, mga sumusunod sa kanya upang lahat ay pagtibayin. Sinabi ni Kristo yun ang kanyang kapaliwanag, yun ang kanyang ipinahayag. Ito pa yung pinakahuli, letter A, adhika o adhikain o ang kanyang ibig iparating sa mga tao. Ano ba ang mission niya? Ano adhikain niya? Bakit si Kristo ay bakit si Kristo ay nakasalamuha sa mga mahihirap at mga sawimpalad, mga nagugutom, mga mauuhaw? Ano ang kanyang adhikain para sa kanya? Ano layunin niya para doon sa mga taong iyon? Busugin? Di ba? Mawala ang kanilang pagkauhaw, gumaling, upang maituwid nila ang kanilang mga pagkakamali, humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, napakarami. Upang sabihin, yan ang diwa ni Kristo. Lahat-lahat nariyan na, damdamin, isip, wika, at adhikain. Madalas kong binibigyan ng daan ito sa aking pagpaliwanag ng mabuting balita, dumadaan ako sa ganitong proseso. Ano ba ang diwa ni Kristo? Sa isipan niya, ano ba ang kanyang sinabi? Ano ba ang kanyang ibig na makamit? Adhikain ng ating Panginoong Kristo. Alam ba ninyo, itong diwa ni Kristo, yan din dapat na nilalamang diwa natin. Damdamin, isip, wika at adhikain, katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Bangayin natin ating mabuting balita at ito magiging daan natin ng ating mga katanungan. Ano ang damdamin ni Kristo? Ano sa isipan niya? Ano ang kanyang winika? Ano ang kanyang adhikain? Ayan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay bumalik muna, galing sa mahabang lakbayin sa Galilea, sa Capernaum, etong Nazareth. Naglalakad lamang, bumalik siya sa Nazareth. Siyempre, naroon yung mga kaibigan niya, naroon ang kanyang mga kamag-anak, lalong-lalo na, at naroon ang kanyang inang si Maria na naghihintay sa kanyang pag-uwi sa Nazareth. Kaya, heto na ngayon ang ating mabuting balita sa isang sitwasyon ng mga kaanak ng ating Panginoong Kristo. Ang kapatid na binabanggit dito ay mga pininsan ng ating Panginoong Kristo, di ba? Mga pininsan niya narito at kasama pa rin si Maria at ang kanilang pagdating doon, makita si Kristo. Yan ay isa sa mga binabanggay sa ating mabuting balita. Alam ba ninyo, mayroon pang isang binabanghay o sinasabi sa mabuting balita para kunin na nila si Kristo sapagkat iba'y nababalitaan nila tungkol kay Kristo. Talagang nababalitaan din niya kung ano yung mga medyo kapahamakang sinasagupan ni Kristo na kasi minsan nga gusto siyang ibulig sa bangin, itulak sa bangin. Meron pa nga kumuha ng mga bato para batuhin si Kristo, kaya lang hindi natuloy. Kalat na balita ito sa Nazareth.
Kaya gusto nilang protektahan ang ating Kristo. Kaya minsan nga hinahanap nila si Kristo sapagkat matagal na silang hindi nakita o kaya para pupupin si Kristo at ipagsanggalang at marami pa silang layunin. Kaya itong ating mabuting balita. Sabi sa iyo, maikli lang mabuting balita pero napakaraming nilalaman ito, hindi po ba? Kaya sinimulan natin sa diwa. Ito na ngayon, the situation in life and in the portion of the life of our Lord Jesus Christ. Kaya ang ating Kristo ay nangangaral sa mga tao o kaya particular, nagpapaliwanag siya sa kanyang mga alagad. Ang kanyang sinasabi, ano kanyang damdamin, ano kanyang isipan, ano kanyang sasabihin, o paliwanag, ano ang kanyang mitiin sa buhay, ano adikain niya. Ito ang umiiko sa mga salita ng ating Kristo. Binabanghay niya at hindi man ito kaila sa kanyang mga alagad na matatalino din, di ba? Kaya alam nila kung ano yung pinapakay ni Kristo. Alam nila sa bandang huli, sa kanyang pagnilinilay, kung ano ibig sabihin ni Kristo. O kung di naman alam, tinatanong nila si Kristo sa sarilinan. Pinapalahinahayaan nila na si Kristo ay mapaliwanag sa mga bagay na hindi nila naiintindihan o nababatid. Ayan ang buhay ng mga alagad sa ating Panginoon Kristo. Yan din ang buhay natin ngayon. Lalo sa pagdiriwang ng banal na misa, may paring papaliwanag, may paring tinutunghay sa mabuting balita at tinitingnan ang situation in life. Merong mga pari na papaano sinabi ni Kristo, anong kanyang damdamin, anong gusto ni Kristo mangyari sa buhay ng pagpapala, sa lalim ng pagpapala ng poong may kapal. Ito na ngayon ang pinakapuntos na ating mabuting balita. Nasa labas po ang inyong pong nanay, mga kapatid, ibig ko po kayong makita, makausap man din. Yan. Ang sasabihin ni Kristo, hindi ito pagwawalang bahala, na talaga mabigat din ang dugo di ba? Kamag-anak mo yan naririyan nanay mo pa ang naririyan, ba't hindi mo na iwanan pansamantala yung ginagawa mo sa dumating ang nanay mo, matagal mo nang hindi nakikita, o yung mga kamag-anak mo sinamahan si Maria para pumunta sa iyo sa bahagi ito ng Nazareth para kumustahin ka rin o para medyo makita ng ina ang kanyang bugtong na anak sapagkat gusto na niyan makita si Kristo at makausap si Kristo. Alam ko naman bago muna siya pumunta sa sinagoga, kung ito yung sa sinagoga nangyari, pumunta na siya sa kanyang nanay, nakipagkita na. Siyempre, umuwi sa sariling bahay, naroon nanay niya Siyempre, una mo nang pupuntahan ng kanyang nanay. Hindi naman ganun mga bagay ba? Pero, pinapahayag dito na San Lucas, merong ibig ipunto sa ating Panginoon Kristo, meron siyang gustong ipakita sa mga tao sa kanyang mga salita na binitiwan dito sa ating mabuting balita. Sino aking ina? Sino aking mga kapatid? Kundi yung mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad. Dalawang bagay na mabagsik na binitiwan ng ating Panginoon Kristo na tagang binabanggit din niya salita at sa pagtupad. Salita at sa pagtupad ng mga salita. Kaya kilala si Kristo sa ganitong mga bagay. Kaya ipinahayag, si Kristo makapangyarihan sa kanyang salita at gawa. Yung salitang kapangyarihan, hindi yung talagang kung saan nanggagaling at talagang na-aatraka sa kapangyarihan, hindi mo na maala kung saan nanggagaling. Pero kapangyarihan ang ibig sabihin dito ay ang mga gawa ni Kristo at ang kanyang mga salita ay nag-uugnay sa mga dakilang bagay na kanyang ipinaliliwanag sa mga tao at pinakikita ng hustong-husto, walang bawas, walang pagdagdag, basta't husto at tatakal, liglig at siksik at liglig pa rin sa pagkatabi natin sa ganitong pagkakataon. Tama-tama, hustong-husto ang ibinagaloob ni Kristo, ang kanyang paliwanag. Kitang-kita naman natin sa kanyang mga gawa. Kaya dito tayo nabibigani, dito tayo humahanga kay Kristo. Kaya sasabihin ko, si Kristo talaga napakapangyarihan sa kanyang salita at gawa. Sapagkat yung kanyang mga gawa, kung hindi maintindihan ng mga tao, pinapaliwanag niya. Yung kanyang mga pinapaliwanag na salita, kapag hindi rin naiintindihan ng tao, pinakikita niya sa gawa. Kaya sabihin, makapangyarihan si Kristo sa salita at sa gawa. Kaya,
Ang sasabi sa mabuting balita ay tayo rin ang kanyang minamahal. Tayong mga anak ng Diyos sa patay nilikha ng Diyos, ika nga. Tayong mga kinakalinga at pinapatnubayan ng Diyos, maging makapangyarihan sa salita at gawa. May diwa, damdamin, isip, wika at adikain na katulad ni Kristo upang sabihin, tunay ngang ikaw ay Kristiyano. You are really Christ in your life, upang sabihin ang buhay pananampalataya ay mahalaga. Tanong ko sa inyo, ano mas mabigat? Ang dugong nananalaytay sa inyong mga ugat at kalmalaman, higit bang mahalaga kaysa sa diwa ng pananampalataya? O binibigyan muna ng halaga ni Kristo ang pananampalataya na hindi niya inaalis na meron kayong kadugo, kalaman, mga kamag-anak, mga ina, mga kapatid sa tunay, sapat ito'y nananalatay sa inyong mga katawan, may dugo at laman ng laman at dugo ng inyong mga kaanak, ng inyong mga magulang. Dito sa ating buhay, sa ating mabuting balita, pinapahayag ni Kristo ang mahalaga pa rin sa buhay ng tao, ang pananampalataya. Ano kaya't makamag-anak tayo pero wala naman tayong pananampalataya? Wala tayong pagkilala sa Diyos. Ano na kaya uri ng buhay meron? Di ba? O kaya, punong-puno ng pananampalataya, tinatakwil naman natin ang ating mga kadugo. Hindi. Dalawa yung mga bagay, pero mahalaga ang dugo, oo, mahalaga din ang pananampalataya, siyang nagbibigay daan sa ating pagkatao, sa ating pagiging nilalang ng Diyos. Kaya meron tayong sangkap ng Diyos at sangkap ng ating pagiging tao. Kaya kung titignan natin si Kristo, yes, Jesus of Nazareth. Yes, Jesus Christ. Di ba? Galing sa Diyos. Siya ang Kristo ng Diyos. Siya ang pinagpala ng Diyos. Siya ang pinahayag ng Diyos para sa buhay ng tao upang sabihin, tunay nga na ang Diyos ay dumating sa piling natin. Tunay ngang si Jesus ng taga Nazareth ay dumating din sa piling natin. Na kung ano halaga na naging buhay ni Kristo sa Nazareth, siya din mahalagang buhay ng dating sapagkat siya ay pinadala ng Diyos, tinangi ng Diyos at pinatid para sa ating kapakanan. Ito tayo ngayon sa banal na misa at ito ang bibigyan natin ng daan at kahulugan. Diwa, damdamin, isip, wika at adikain upang sabihin ang salita ng Diyos, tayo man nakikinig sapagkat mayroong pagsasabuhay na ibinibigay ang ating mabuting balita. Naway pagkalooban tayo ng Diyos na higit na kaalaman, inspirasyon kaya o pamamaraan, halukayin natin ang diwa ni Kristo. Bigyan natin ang daan nito sa ating buhay sapat tayo din ay may diwa din upang sabihin ang salita at gawa ni Kristo ay mahalaga sa atin, sa ating pagiging tao at pagiging mananampalataya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina na makapanalig at dudulog tayo sa Diyos upang natin pagtibayin ang ating pananampalataya at pagiging mga anak ng Diyos. Patuloy nawa tayong pumilala sa diwa at kahulugan nito sa buhay natin bilang tayo yung mga pinagpapala ng poong may kapal. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway isabuhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwinang hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos, Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang isabuhay sa araw-araw na pangyayari ang kaganapan ng ating buhay, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaunaway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa ating mga sariling kahilingan. Kapanalig din natin tataas ang ating mga mithiing pagdulog natin sa Diyos. Puno-puno tayo ng lahat ng mapagpalang niyang pahayag, diwa at kahulugan nito sa buhay upang mapagtanto natin ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Digin mo nawa itong aming mga pagdulog. Pagkaloobon mo kami ng kalakasan ng puso at looban. Maliwanagan namin mong isipan sa pagkilala kay Jesus na taga Nazaret at si Jesus na Kristong nagaling sa Diyos. Patuloy mo nawa ang hagdan itong aming buhay, pananagutan, pananampalataya lalong-lalo na patuloy naming pinagtitibay ang mga bagay na ito. Kaya ang lahat itong aming mga adikain sa buhay, ibig namin makamit, ngayon pinapahayag namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maway mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ipinahahayag namin na may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ay nakikinabang, kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nang kisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga mundo, nabubuo ang langit at lupa, ang kadakilan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan,
Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagmatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kahit nihaling namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawad mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Ang salita at gawa ni Kristo ay nagbibigay halaga upang itangi natin ito, upang tayo din sa salita at gawa ay may ganitong kapangyarihan, sapagkat ang salita ng Diyos na bibigay pagpapala, pamamalakad sa buhay nito at sa matuwid na pamumuhay, lalong-lalo sa patuloy nating pakikibaka sa makasalanang daigdig. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong ang Ama namin.
kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban na kapipian araw-araw, iligtas sa kasalanan, tiliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, maawag ka sa amin. Pero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, maawag ka sa amin. Pero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Hesus Kristo, dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalan na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap na siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos
na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanbanalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating patuloy na panalangin. At sa huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating banal na gawain, ang pagdiriwang ng banal na misa. Salamat po. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ng iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may masuliraning taglay na at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapayapaan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahonwa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawara nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo, prestatisti eis. Omne declamentum venseabente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, ite nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vivis et reinas in saecula saeculorum.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinisanisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang walalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,